Magandang hapon sa inyo. Ako si Brother Louie. Yan. Isa ako sa church staff at higit sa lahat, ako yung magtuturo ng Book 1, Chapter 1 hanggang Chapter 4. Okay? So, ano ba yung unang topic natin? Ang topic natin ay God cares for you. Bakit? Bakit tayo inaalagaan o iniingatan ng Panginoon? Okay, yan ang ating topic sa hapon na to. Ano ba yung nakalagay dyan? Yung objective nito, nakalagay dyan, to see we can be assured of our salvation in Christ, an assurance based on spiritual evidence. So, napakahalaga na yun ang sinasabi sa atin. Bakit? Okay, basahin natin yung unang sa chapter na to, yung sa harapan, nakalagay dyan. Sabi dito, laktawan natin sa may bandang baba, no? The design discipleship studies have been carefully planned to help you. Di ba? Nakasaad ito para tayo ay tulungan sa mga paanong pamamaraan. Ito ay pagsa disipulo at upang ihanda tayo. Sabi niya dito, establish a program of personal study of the Scripture. Di ba? Gumawa ng isang programa na sariling pag-aaral sa banal na kasulatan. Hindi yung kung sa ano lang yung sinasabi natin, kailangan nasa aklat ng Biblia. Hindi tayo nag-share dito ng hindi nasasaad doon sa Bible. Examine the great truths of the Bible. Yon. Suriin nating maigi. Kasi merong baka mamaya, may narinig kayong scripture tapos nung tiningnan nyo parang ang layo, di ba? Ano ba to? Tama kaya itong narinig ko na to? Kaya kailangan maging aware tayo sa kaalaman, sa mga katotohanan patungkol sa Biblia. At learn the practice, the essential of discipleship, sabi niya doon. Alamin at siguraduhin o isagawa ang pangunahing mga kaalaman sa pagdidisipulo. Okay, doon na tayo sa unang chapter natin. Chapter 1, yung iniingatan ka ng Diyos. Yun yung sa atin, God cares for you. Bakit ba? Sino ba tayo? Bakit tayo hinaalagaan ng Diyos? Palagay nyo, di ba? Tayo, ipinanganak tayo ng ating mga magulang, inaalagaan tayo, di ba? Tayo, nilikha tayo ng Diyos, ganun din. Nandun ang kanyang pangangalaga. Yung mga ibon, ganun din, inaalagaan niya. Tayo pa kaya, kanyang mga anak. So, ayon dito, you are a special person. Imagine, napaka-special natin. You are a special person because God say you are valuable to Him. He genuinely cares about you and what happens to you. In this chapter, you will investigate four statement of God's concern for you. Ano ba yung mga God concern sa atin ng Panginoon? God created you. God knows you. Yun. Kilala tayo ng Diyos. God loves you. Higit sa lahat, mahal tayo ng Panginoon. God made you part of the family. Yun na napakahalaga. Tayo ay miyembro ng Panginoon bilang isang pamilya. So, ano yung unang sinasabi dito? God created you. Yun nga, basahin natin sa Genesis chapter 1, verse 5. Nakalagay doon. Basahin natin. In the beginning, God created the heaven and earth. So, ibig sabihin, talagang ang Panginoon ang siyang lumikha ng langit at ang ating kinalalagyan ngayon. Now, the earth was formless, empty. Darkness was over the surface of the deep. Kaya napakadilim. And the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, let there be light. So, nakalagay dyan. Let there be light. And there was a light in chapter 4. God saw that light was good and that separated the light from the darkness. God called light, yun nga yung araw, ginawa niyang yung
umaga, and the darkness called night, and there was a evening, and there was a morning. So, di ba, pag makulimlim, baka akala nyo walang araw, may araw pa rin yan, ha? Yung inisip na, kailan kaya sisikat ang araw, nakasikat ang araw. Kulimlim, tatakpan lang ng mga kaulapan. So, ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Dahil nilikha niya ang sanlibutan para sa atin. So, ayon sa scripture na yan, meron diyang mga blanco, may mga tanong dyan, di ba? Sabi niya doon, this is the book of the beginning. In chapter 1, tell us that God created the universe. Sabi niya doon, read Genesis chapter 1 to verse 5. At least, sabi niya doon, 3 facts concerning the creation. So, 3, maglagay lang kayo doon. 3. Kung ano ito mga bagay na to na nakasasaad doon sa Genesis chapter 1 verse 1 to 5 tungkol sa paglikha ng Panginoon. Ano ba yung mga nilikha ng Panginoon? Naayon diyan sa verse na yan. So, diyan makikita niyo na rin yung mga kasagutan. Okay. Question number 2. Sa question number 2 na tayo, ha. Yan yung question number 1. Yung naunang kung ano yung mga 3. Magbigay lang kayo ng 3 kung alin doon yung nasasaad doon sa scripture na nilikha ng Panginoon. Question number 2. How did God create the world? Paano nilikha ng Diyos ang daigdig? So, nakasaad dyan sa Hebrews chapter 11 verse 3. Nakalagay doon. By faith we understand the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. So, diyan, nakasaad dyan kung papaano nilikha ng Diyos ang daigdig. So, kayo na maglagay doon sa blank na ano niya, kung ano yung nakikita nyong kasagutan na nagmumula sa inyo. Okay? Question number 3. Number 3 na tayo, ha? Nasundan nyo pa ako? Okay. Why did create all things? Sabi doon, paano bigyan tugon ang paglikha ng Diyos? Okay, nakasaad yan sa Revelation chapter 4 verse 11 sa New Living Translation. Nakasaad yan. Sabi niya doon, you are worthy, O Lord God, to receive glory and honor and power. Sabi niya doon, for you created everything, and it is for your pleasure that they exist and were created. So, sa question na yan, ilagay nyo doon kung paano binigyan ng tugon ng Panginoon ang kanyang paglikha. So, diyan sa verse na yan, doon nyo ibase kung ano yung nakikita ninyong kasagutan sa question na yan. Nakakasunod ba kayo? So, sabi niya doon sa question number 3, paano mo bibigyang tugon ang paglikha ng Diyos? Yun sa Tagalog, ha? May Tagalog, ano rin kasi ako rito. So, yun yung question sa number 3. Okay, question number 4 na tayo. Question number 4. Bakit nilalang ng Diyos? Bakit ka nilalang ng Diyos? Why did God created you? Sa palagay ninyo, bakit ka nilikha ng Diyos? Ako, nilikha ako ng Diyos dahil alam ko, dahil yan sa kagustuhan ng aking mga magulang. Pero, bago pa man din tayo isinilang, itinakda na ng Diyos na tayo ay likhain. Nasa womb pa lang tayo, alam ng Diyos na tayo ay, kung tayo ay babae o hindi. At tapos yung pangalan natin, na, alam na ng Panginoon lahat yan. Kaya sa bagay na yan, bakit ka nilalang ng Diyos? Yun, isulat mo doon.
sa question number 4. Okay. Sa question number 4 na yan, nakalagay dyan, yung sa Isaiah chapter 43 verse 7, sabi niya doon, "Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made." So, napaka gandang pakinggan, di ba? So, basahin ko sa Tagalog para maiintindihan ni pangalan ng bata. Pangalan mo? Okay. Okay. Ito yung sinasabi doon sa Isaiah chapter 43 verse 7, ha? "Lahat ng tinatawag sa aking pangalan na aking nilikha para sa aking kaluwalhatian na aking nilikha at ginawa." Yun yung nasasa doon sa Isaiah chapter 43 verse 7. Yun yung sa question number 4, yun yung verse na pwede nating basahin sa Isaiah chapter 43 verse 7. Okay, sa susunod na natin, question number 5. Ito yung verse na ating babasahin, Genesis chapter 1 verse 26 and 28. Pero ang katanungan dito sa question number 5, ang karangalang ipinagkaloob ng Diyos sa tao ay ipinakikita ng pagiging iba niya. Ang ibinigay na kapangyarihan sa kanya at ang layunin ng pagiging tao niya, ibig sabihin si Jesus ang inaano dito, itala ang ilang katotohanan sa Genesis chapter 1 verse 26-28 na nagpapakita ng letter A, pagiging iba niya. Okay? Ano yon? The uniqueness of man, yung kanyang kakaiba. Yun yung question sa letter A. Letter B, ang ibinigay na kapangyarihan sa kanya. Yon. Letter C, layunin ng pagiging tao niya. Ibig sabihin, puro si Jesus ang tinutukoy dito. Basahin natin sa Genesis chapter 1 verse 26 and 28. So nakikita niyo sa English, basahin ko na lang sa Tagalog, sundan niyo na lang. Okay. Sa pagkatapos ng sinabi ng Diyos, gawin nating tao sa ating larawan ang ating larawan at hayaan silang mamuno sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon, sa hangin, sa ibabaw ng mga hayop, sa buong mundo, at sa lahat ng nilalang na gumagalaw sa lupa. Verse 27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan o sa kanyang wangis. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila ng lalaki at babae. Ito yung si Adam and Eve. Ipinamana sila ng Diyos sa kanilang sinabi, kayo magpakalaki at mag-ibayo sa bilang punuin ang mundo at supilin ito, tuntunin sa ibabaw ng isda ng dagat at mga ibon sa hangin, sa bawat buhay nilang na gumagalaw sa lupa. Ibig sabihin, binigyan tayo ng authority ng Diyos. He gave an authority, sabi niya doon, no? God blesses them, said them, be fruitful and increase the number. Sabi niya doon, fulfill the earth and subdue it. Ruler over the fish, the sea, the birds, and the air, every living creatures move on the ground. Di ba? Napaka bahal tayo ng Diyos dahil binigyan niya tayo ng kalayaan na gawin lahat para dito sa kanyang mga nilikha. So, dyan sa letter A and B and C, ano ba yung nakikita ninyo na yung pagiging tao niya ni Jesus sa verse na yan nakalagay dyan? Isulat nyo kahit na hindi mahaba kung ano lang yun nasa loob ninyo. So, nakakasunod ba kayo? Nakalagay dyan yung uniqueness of man, the position of authority of the man. Yun, kung ano yung mga position na binigay nila kay Adam and Eve. Tapos kung ano yung purpose ng tao na bakit ibinigay ito sa atin ng
Panginoon. Okay. Ang susunod na natin, God knows you. Kilala ka ng Diyos. Sino bang hindi kilala ng Diyos dito? Kahit na makasalanan, kilala ng Diyos. Kaya lang, ano ba sabi ng Panginoon, di ba? Doon sa mga makasalanan, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Parang layo, di ba? Pumunta siya rito para sa mga sinners. Pero pag yung talagang ayaw mag-i-commit yung kanilang sarili sa Panginoon, kapag sila ay namatay, siyempre haharap sila sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Kaya minsan tayong mga magulang o kaya mga anak, pag nagkasala, di ba? Minsan kung talagang lagpas na yung kasalanan ng isang tao, minsan itinataboy natin sila, di ba? Lumayo ka sa akin, hindi kita kilala, hindi kita anak. Yung mga ganun, di ba? Pagka yung asawa na, wala akong asawang ganyan. Di ba? Pero ang Panginoon, binibigyan tayo ng chance sa lahat ng bagay. Hindi niya tayo basta-basta itinataboy. Bagkus, nandoon ang kanyang yung pag-ibig palagi. Kaya lang, ang bawat ginagawa natin sa buhay, merong hangganan, di ba? Ano sabi doon? God knows you. Okay, sa question number 6, nakasaad dyan sa Psalm, God knows you, yan. How can we benefit from God's complete knowledge of us? Okay. In Psalm 139, sa awit, 1 and 6. So, nandiyan na English, basahin ko sa Tagalog, ha. Nakasaad dito, Panginoon, sinuri mo ang aking puso. Yun, sabi niya doon, Lord, you have examined my heart. At nalaman ang lahat ng tungkol sa akin. So, wala tayong pwedeng itago. Alam mo kung kailan ako nakaupo o tumayo. Alam niyo ang bawat kaisipan ko kapag malayo na ako. You can chart the path ahead of, tell me where to go, stop and rest. So, kung saan tayo magpapahinga o titigil, nakasaad doon. Alam mo kung ano ang sasabihin ko kahit bago ko ito sabihin. Di ba? Pag may mga prayer tayo, hindi pa man din natin binabanggit sa Panginoon, alam niya na yan kung ano yung ating mga pangangailangan. Iniisip pa lang natin, alam na ng Panginoon. Verse 5, kayong dalawa bago at sumunod sa akin, ilagay ninyo ang inyong kamay sa basbas ng aking isipan. Ang gayong kaalaman ay napakaganda para sa akin, napakadakila para sa akin. So, such knowledge is too wonderful for me, too great for me to know. So, sa question na yan, maglagay rin kayo kung ano yung naiisip ninyong pwede nyong ilagay dyan. Sabi niya kasi dyan, ang question dyan ay, place a check mark by the areas God knows your life. So, ano ba yung pagpalagay ninyo na yung pagkakilala sa inyo ng Panginoon? Isulat nyo dyan. Sa kahit ilan, pwede. Kung ano sa palagay ninyo, yun ang pwede nyong isulat. Okay? Question number 7. Sa question number 7, how did David respond as realize how completely God knows him? Okay? Paano tumugon si David na matanto niya sa lubos ang pagkakilala sa kanya ng Diyos? Okay, ilagay natin yung sarili natin doon sa katayuan ni David. In Psalms 139, 23-24, sabi niya doon, search me, O God, and know my heart, test me, and know my thoughts. Point out anything in me that offends you, and lead me along the path of everlasting. Sabi niya doon, sa verse 24, huwag ninyo akong ituro sa anumang bagay sa akin na nakakasakit sa inyo, at akayin ako sa landas ng buhay ng walang hanggan. So, sa question na yan,
ilagay nyo sa inyong sarili kung ano yung pwede nyong isagot diyan. Yung respond ni David sa verse na yan, diyan nyo makikita kung ano ba yung pagkakilala ng Panginoon sa inyong sarili o kay David. Okay? Question number 8. Naintindihan nyo ba? Okay? Okay, tuloy tayo. What does Jesus reveal about God's detailed interest in you? Ito, medyo maganda to. Ano ang pinapahayag ni Jesus tungkol sa detalyadong kaalaman ng Diyos tungkol sa iyo at sa akin? Okay, ano ba yung mga detalyadong ito? Basahin natin sa Matthew chapter 10, 29 to 31. Sabi doon, "Are not 2 sparrows sold for a penny, yet not one of them will fall to the ground apart from the will of your Father. And even the very hair of your head are all numbered, so don't be afraid. You are worth more than many sparrows." Imagine, buhok. Alam ng Panginoon kung anong bilang niyan. Di ba? Pero, sabi niya doon sa 31, sabi niya, huwag daw tayong matakot. Kayo ay nakakahalaga ng higit sa maraming mga sparrow. Ang galing, no? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Talagang napakahalaga tayo. Kaya tayo nilikha ng Diyos. Okay? Question number, ano number na tayo? Okay. Buhay pa kayo. Alam niyo na, nasa number 9 na tayo. Okay, tuloy lang natin sa God loves you. Question number 9. God loves you. Why do you think God loves you? Ano sa palagay ninyo? Okay, nakalagay yan sa verse 1 John chapter 4 verse 9 and 10 sa NIV. Okay, basahin natin. "This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son in the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sin." So, siguro alam naman ninyo kung bakit ipinadala ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak. Dahil sa ating mga kasalanan. Pero kung tayo ang mananagot nun, alam niyo ba kung ano yung kabayaran ng kasalanan? Di ba? Sa Romans 6, nakalagay doon, lahat tayo ay dapat na magbayad ng ating mga kasalanan. Sa paanong paraan? Kamatayan. Di ba? Iisip nyo, hindi naman, anong kamatayan? Maraming klase. Either, ang spiritual death natin ang napakahirap. Pag yan ang namatay, talagang hindi na natin masasaksihan ang pagpuri sa Panginoon. Kasi alam nyo ba, ang buhay natin, kapag tayo nawala dito, ang gusto natin, makasama natin ang Panginoon, di ba? Pero kung tayo ay nanatili sa kasalanan, malamang hindi na natin makita ang Panginoon. Yan ang napakahirap. Sa langit, lagi tayo nagpupuri. Kaya nga dito sa lupa, talagang ina-assure natin na ang pagpuri natin sa Panginoon ay talagang ine-exercise natin. Punta tayo sa ating gawain sa simbahan upang tayo magpuri, magpasalamat. Diba? Dito pa lang, pinapractice na natin yun. Dahil sa langit, ay talagang napakasarap magpuri. So, nakalagay dyan, maglagay kayo dyan, what was God's greatest demonstration of His love? Doon sa question number 9. Magsulat kayo dyan. Ano ba yung nakasaad dyan? Sa verse 9 na yun, na pinakadakilang pagpapamalas ng pag-ibig ng Diyos. Nakabase yan sa 1 John chapter 4, verse 9 to 10. Diba? So, question number 10.
Question number 10 na tayo. Dito, may illustration dyan, di ba? Sa English, nakikita ninyo. So, tingnan muna natin yung illustration. No? God so loved the world. Whoever believe in Him, nakasaad dyan sa John 3:16. Di ba? Tayo kasi, binabasa lang natin yan, pero hindi natin yung iba hindi nila nararamdaman kung ano ba talaga yung sinasabi ng John 3:16 na yan. Di ba? Bakit marami pa rin tao na hindi nakakaintindi? Kasi hindi nila iniisip eh. Isakripisyo mo kaya yung anak mo, di ba? Para lang maranasan mo yung gustong ipahatid sa atin ng Panginoon. Di ba? Yung iba hindi nila maintindihan. Pero tayo, bilang mga anak ng Diyos, pag binasa natin ng Biblia, agad-agad na iintindihan natin. Unang-una, tayo makasalanan, pero mahal pa rin tayo ng Diyos. Nagkasala tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Nadapa tayo, bangon tayo uli. Tumalikod tayo sa Panginoon, pwede tayong bumalik. Di ba? Ganun eh. Kaya yung iba, napaka-pilosopo. Di ba? Tsaka na lang, hindi pa naman ako mamamatay eh. Di ba? Sa pantanong, question, ako ay isang makasalanan. Ako ay nagkasakit. Kilala akong Diyos, pero hindi ako nagpakita ng pag-ibig sa Kanya. Di ba? Nung ako ay nag-aagaw buhay na, sa bedridden ko, halimbawa, doon ko natuntun na tawagin ng Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako kung ako ay naging makasalanan. Nabanggit mo lang yun sa napakaiksing minuto. Ang tanong, save ka ba? Di ba? Save ka ba? Siyempre, sabihin ba, hindi kasi napakaiksing segundo eh. Pero kayo, sa palagay ninyo, save ba ang taong ito? Di ba? Pero ano ba ang sabi ng Panginoon? Basta ang isang tao ay lumapit sa Kanya at buong puso na nagpapakumbaba na siya ay umaamin sa Kanyang siya ay isang taong makasalanan, nangangahulugan na siya ay pinatawad ng Diyos. Pero nagiging pilosopo sa iba kasi, antayin ko na lang yung malapit ako mamatay, di ba? Pero alam niyo ba, yung mga taong ganun, yung bigla na lumalapit sa Panginoon na sinasabi na, Panginoon, sorry, ako isang makasalanan. To the point na talagang mamamatayin siya. Alam niyo ba, yun ang napakabukal sa kanilang puso ng pag-amin. Hindi yung malakas pa, naamin ko sa Panginoon, sorry Lord Tapos bukas, makasalanan ka na naman. Tapos tuloy-tuloy pa rin. So, ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi yan isang laruan tulad nung sinasabi sa kanta. Kailangan pure ang ating pag-ibig sa Diyos. Kasi yung pag-ibig ng Diyos sa atin, talagang, white and snow talaga yan. Walang pagdududa. Pero tayo, mga tao, madali tayong tawag nito, makalimot pagdating sa pag-ibig. Di ba? Pag umibig ka ng isa, minsan pagka nakakita, umibig ka na naman ng iba. Di ba? Ganon. Pero ang kagandahan sa Panginoon, pag tayo nagkakasala, may kapatawaran. Tayong mga tao, pag may nagkasala sa atin, ang hirap natin magpatawad. Kaya nga lagi sinasabi ng Panginoon sa atin, mahalin mo ang iyong kaaway. So, nang sa ganon, maiintindihan natin itong sinasabi natin, God loves you. Di ba? So, yun. Okay. Question number 10. Sabi dito, yun nga, yung illustration na nakalagay dyan, pero maglagay kayo doon, what did God loves you cause Him to do? Sabi niya doon, ano ang isinagawa ng Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig? Ano yung Kanyang ginawa dahil sa Kanyang pag-ibig? Na ayon doon sa illustration na to, sa for God so loved, whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Yun ang question dyan. Sa letter B, nakalagay naman doon, ano ang ibig sabihin na binigay ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak?
Bakit niya ibinigay? Sa palagay ninyo, sulat nyo dyan. At paano matanggap ng isang tao ng buhay na walang hanggan? Paano matatanggap? Tayo, paano natin matatanggap ang buhay na walang hanggan sa buhay natin? Sabi niya doon, how can a person receive eternal life? Paano natin matatanggap yan? So, isipin nyo ha, ang pagtanggap sa buhay na walang hanggan o kaya itong mga question na to, hindi yan nakukuha sa magagandang bagay na ginagawa natin. Hindi yan dahil sa mabait tayo. O kaya ginagawa natin yung mapagbigay tayo. Mapagmahal tayo sa kapwa. Ginagawa natin yan. Pero marami ring gumagawa niyan. Lalo na yung iba na talagang nasa politika. Di ba? Namimigay sila. Sinasabi nila, kamusta ka? Mahal po namin kayo. Puro pangako. Pero nakalimutan nila ang Panginoon. Imagine, ang dami-daming tandaan, Panginoon pa nakalimutan. Di ba? Tayo, minsan, pag namumroblema tayo, nung hindi pa tayo mga Kristiyano, sino ba unang nilalapitan natin? Malapit tayo sa kaibigan, di ba? Pag may sakit tayo, unang nilalapitan natin, doktor. Pero, inuna ba natin ang Panginoon? Sinabi natin, Lord, may sakit ako, pagalingin mo naman ako. Ginawa ba natin yon? Hindi naman. Pagising natin ng umaga, di ba? Malimit nga, cellphone na kaagad ginagamit, hinahawakan natin. Kung may text tayo, wala. Pagbibili tayo ng pandesal, nagpasalamat ba tayo? Nakabili tayo ng pandesal. Yun ang mga bagay na gustong ipakita natin sa Panginoon kung papaano niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, pero sa pamamagitan nito, ilagay natin, isa puso natin kung ano yung pwede nating ilagay sa mga katanungan na to. Okay? Yung sa letter A, ano ang isinagawa ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig? B, ano ang ibig sabihin ng ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak? Letter C, paano matatanggap ng isang tao ang buhay na walang hanggan? Okay. Question number 11. Okay, sa question number 11, ang question dito, inihalin tulad ng kanyang pag-ibig at pagmamalasakit sa isang pastol. Sangayon sa talatang ito, ano ang ilang bagay na nais niyang ibigay sa iyo at sa akin? Okay, basahin natin sa verse na to. John chapter 10, verse 18 to 16. Sabi niya doon, all who ever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. So, ang lahat daw, di ba? Ang nauna sa akin, mga magnanakaw at tulisan, dadapwat ang mga tupa ay hindi nakikinig sa kanyang salita. Tayo kinukonsider natin mga sarili natin sa mga tupa. Ang pastor natin, ang Panginoon. Alam natin ang kanyang boses. Pag tinawag tayo, kilala natin. Pero yung mga magnanakaw, hindi natin sila kilala, di ba? Pero, masabi dito, ang mga magnanakaw, pumupunta lang yan dito, magnakaw at pumatay. So, yan ang gawain ng kaaway, ng demonyo. Pumapasok yan sa atin para tayo ay sirain, nakawan. Ano yung mga ninanakaw sa atin? Yung ating mga kaisipan, ninanakaw yan. Yung ating pag-ibig, ninanakaw yan. Yung mga ginagawa natin, ninanakaw ng dyablo yan. Bakit? Kasi gusto niya tayong mapalayo sa Panginoon eh. Diba? Yung mga mahal natin sa buhay, ninanakaw din yan ng kaaway. Imagine si Job, ay isang anak ng Panginoon. Paano siya sinubok ng Diyos? Paano siya sinubok ng kaaway? Alam niyo ba, si Satanas, wala siyang authority na tayo ay sirain. Binigyan lang siya ng authority ng Diyos yung demonyo. Bakit? Ano ba ang sabi niya kay Job? Ni Satanas. Alam mo,
sabi ni Satanas, kaya lang sumusunod sa iyo si Job kasi pinoprotektahan mo siya. 'Di ba? Pinoprotektahan tayo ng Diyos. Ngayon, sabi ni Satanas, subukan wag mo siyang protektahan. Tingnan natin kung sasambahin ka pa ni Job. So, ang ginawa niya, inalisan niya si Job ng mga ari-arian. Lahat ng kanyang mga kabuhayan, winala. Pero anong ginawa ni Job? Nagpatuloy siya. Nagpuri pa rin siya sa Panginoon. So, sa madaling salita, hindi siya nanakaw ni Satanas. Sa pangalawang pagkakataon, pumunta si Satanas uli sa Panginoon. Sinabi niya, kaya lang nagpapatuloy yan si Job na sumasamba sa iyo kasi hindi siya nakakaranas na mga sakit o yung nakakasakit sa kanyang damdamin. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa Satanas, gawin mo ang gusto mong gawin kay Job. Huwag mo lang siyang papatayin. So, for the long story short, ano ba nang nangyari kay Job? Binigyan niya ng sakit si Job. Namatay ang kanyang mga mahal sa buhay. Bukod dun sa mga nawalang mga ari-arian, nilayasan siya ng kanyang mga katulong. So, dahil doon, si Job ay nagkasakit. Diba? Yung nagkaroon siya ng mga pigsa, sugat sa katawan. Halos hindi na siya mukhang tao. Mukha na siyang pigsa. So, nagpatuloy siya sa Panginoon at magpuri. Ganon kahalaga yung pananampalataya na meron si Job sa kanyang buhay. Imagine, kung sa atin mangyari yun, baka sisihin natin ang Panginoon. Pero ganun pa man, ano yung ginawa ni Job? Nagpatuloy siya hanggang sa siya ay naging pangunahing dahilan na layasan siya ng dyablo. So ano nangyari? Yung lahat ng nawala kay Job, ibinalik ng Panginoon. Saganang buhay, lahat ng kanyang mga ari-arian, bumalik uli. Karoon siya ng mga bakahan, tupa. Kasi ang gusto ng Panginoon natin, mag-ano tayo, manatili tayo sa Kanya. Sa hirap at ginhawa. Ganon din sa mga mag-asawa. Tayo ay magpatuloy sa hirap at ginhawa. Basta kasama natin ang Panginoon. Kasi yun nga, yung sinishare ni Pastor Jesse, yung the love of the triangle, di ba? Nasa taas lagi ang Panginoon. The more closer to Him, talagang napagaling. Kaya wag nating isipin na hindi tayo mahal ng Panginoon. Okay, anong question na tayo? So, maglagay lang kayo doon, ha? Sa question number 11. Oh, number 12 na. Okay, question number 12. Alin sa mga bagay na tinala mo, yun nga, sabi niya doon, kung ano yung mga naisulat mo. Sa tanong ng question sa number 11, yung kanina, ang pinakamahalaga sa iyo. What is the important? O kaya, yung sa question number 11. Di ba yung question sa number 11 ay, compare his love and concern to love and concern of a shepherd. Yung sa tupa at sa kanyang pastol. So, ano yung pinakamahalaga? Sabi niya doon. Right, the important. The most important na sa iyo. Isulat mo doon sa question number 12. Okay. Question number 13. God made you part of His family. Okay, bilang tayo ay pamilya ng Panginoon. Saan ba tayo nabibilang sa mga yan? Sa question na yan. Saan ba tayo nabibilang dyan? Okay, sa question number 13. How did Jesus teach His disciple to address God? Sabi niya doon. Paano pinatatawag ni Jesus ang kanyang mga alagad?
ng Diyos. Sa Matthew chapter 6 verse 9, nakalagay doon. This then is how should pray our Father in heaven, hallowed be your name. So, yun yung nakasaad doon sa chapter Matthew chapter 6 verse 9. Sa Tagalog basahin ko. Ito kung gayon ay kung paano ka dapat manalangin, Ama namin sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Okay, itinuturo ng Panginoon 'yan na bilang tayo ay part ng kanyang pamilya, kailangan unahin natin palagi ang Diyos Amang nasa langit. Kaya sabi niya doon, ano ba sabi niya? Ama naming nasa langit. Kaya lagi nating sa prayer natin. 'Di ba? Father God, nandito ako ngayon sa inyong harapan. Meron akong pangangailangan. Pero most of the time talaga tayo mga tao kasi laging ang hinihingi natin sa Panginoon provision healing, 'di ba? Pero hindi tayo malimit pasalamat. Kaya malimit ang hinihingi natin puro yung para sa atin. Okay. Question number 14. Question number 14. It is true. Is it true that God is everyone? Sabi niya doon, totoo bang ang Diyos ay ama ng lahat ng tao? Bakit o bakit hindi? Nakalagay dyan. Why and why not? So, sa inyong sariling pananaw, ano ba ang dapat ninyong malaman? Okay, sa John chapter 8, 42 to 44, Jesus said to them, if God were your Father, you would love me, for I came from God, and now I'm here. I have not come on my own, but He sent me. 43, why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. Parang nagbingi-bingihan pa. Okay, basahin natin sa Tagalog Sinabi sa kanila ng Diyos, kung ang Diyos ay iyong ama, sabi niya doon, ay iibigin niyo ako, sapagkat ako'y nanggaling sa Diyos. Sabi ni si Jesus mismo ang At ngayon ay narito na, hindi ako nag-iisa. Dadapwat sinugo niya ako. Bakit hindi malinaw sa inyo ang aking wika? Dahil hindi mo narinig ang sinabi ko? Sabi niya doon. Sa 44, kayo'y kabilang sa inyong ama, sa dyablo at sa nais ninyong isagawa sa hangarin ng inyong ama, siya ay isang mamamatay tao. So yun yung sinasabi niya doon sa dyablo Mula sa simula, kahit na yung the beginning pa lang, na nandun na yung demonyo, na hindi umahawak sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsinungaling siya, binabanggit niya ang kanyang katutubong wika pagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. So, sa sa unang verse, sinabi ni Jesus na ako ito. Kasama ko ang Panginoon, kasama ko ang Diyos Ama na pumarito. Pero yung sa huling verse, ang tinutukoy niya rito ay yung demonyo. Sabi niya doon, for there is no truth in him. Walang katotohanan sa dyablo, puro kasinungalingan. Di ba? Lahat gagawin ng demonyo na tayo ay malayo sa Panginoon. Alam niyo ba ang pinakamasakit na ginawa sa akin ng dyablo? Kasi sinusubok niya kung hanggang saan ako mananatili sa Panginoon. At the age of 47, namatay ang aking asawa. Diagnosed by cancer. So, naglilingkod kami pareho sa Panginoon. Pero, ano nangyari? Alam niyo ba ang aking asawa nung siya ay nagkasakit? Isang beses lang siya umiyak. Pero ang sabi niya, Lord, mananatili ako sa inyo maglilingkod. Naglilingkod ang asawa ko kahit na may sakit. Kahit bagong opera yan, umaten sa church. Hindi niya iniinda yung sakit. At ang ito pa,
ang sabi niya, napakasarap na makita na ang Panginoon. So, sa madaling salita, ang demonyo parang talagang lalong nagalit. Kasi isipin nyo yung aking asawa, ang kanyang prinsipyo sa buhay, gusto ko na makita ang Panginoon. Parang nagkamali yata pa rin yung demonyo. Pero sa akin, malaking bagay ang ginawa ng Diablo. Alam niyo kung bakit? Kasi siyempre iniisip ko, Lord, bago pa lang ako ikinasal, nangako na ako sa aking asawa, pakakasalan ko siya in the 25th years namin. Pakakasal lang namin, pinagawa ko na yung singsing niya ng silver wedding. Parang sakit, di ba? Pero nagpatuloy ako sa Panginoon. In the first year, natanggap ko yun na wala na ang aking asawa. In the second year, lalo akong tinira ng demonyo. Na-depress ako. Lahat. Kumakain kami nila pastor sa lamesa, bigla na lang ako iiyak, kagulgul lang iyak. Tapos hindi nila alam, maghapon na pala akong umiiyak doon sa opisina ko. Hindi, wala silang kaalam-alam kasi may mga cubicle yun, may sarili akong kwarto eh. Nalaman na lang nila, yun, na-depress ako. Tapos, na-realize ko, ng demonyo pala ang nagiging dahilan. Ang ginawa ko, lumapit ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ano ba itong ginagawa sa akin ng demonyo? Parang ang hirap yata ang lagpasan to. So, ang ginawa ko, nagpatuloy ako sa Panginoon. Hindi ko hinarap yung buhay na nag-iisa ako, palakihin yung aking mga anak. Katulong ko ang Panginoon. Imagine, nagsiserve ako dito, napalaki ko yung aking mga anak na hindi sila na hospital. Kahit na ako. Sa mahabang panahon, hindi sila nagkasakit. Maging ako, napalaki ko sila, napag-graduate ko na ng elementary, napag-graduate ko na ng high school. Andoon yung pag-ibig ng Diyos, sinundan niya ang tugon niya sa amin. Imagine. Nung nasa hospital nga yung asawa ko, alam mo ba ang sabi niya? Hindi ako mawawala dito sa piling mo hanggat ang sabi ng Panginoon na hindi mo ako ibibigay sa Kanya. Kaharap ko ng Panginoon, nag-face to face na kami. Ang sabi niya, ikaw lang daw ang pwedeng magdesisyon kung ibibigay mo na ako sa Kanya o hindi, o mananatili ako dito. Kasi ang pananatili niya sa lupa at siya ay nagkasakit, lalong matutuwa ang Diablo. Bakit? Kasi imagine, nag-aalaga ka ng isang may sakit. Pero ang sabi niya sa akin, once na ibinigay mo at isuko mo ako sa Panginoon, matutuwa ako. Bakit? Kasi yun ang gusto niya, makita na ang Panginoon eh. Tayo, nabubuhay pa tayo sa loob, pero parang ayaw nating maranasan na tayo magkasakit o mamatay pa. Bakit? Kasi ayaw natin maiwan pa yung mga pamilya natin. Pero ano ba talaga yung layunin natin para mabuhay? Di ba? Kaya nga ginagamit tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Nang sa ganon, makita ng Panginoon kung anong ating ginagawa at sa takdang panahon na tayo ay kanyang kukunin, ay meron tayong kagalakan. Meron tayong kasiyahan, hindi tayo nalulungkot na iiwan natin ang ating mga pamilya. Masaya yung aking asawa dahil alam niya, tutugunin ng Panginoon ang aming mga pangangailangan. Di ba? Kasi iniisip natin, wala akong kawalan. Pag wala akong kasama sa bahay. Ang masakit nga niya, nung talagang naka 1 year na ako, nakababangloksa na ako. Imagine, sabihin ng aking mga anak, Dad, pwede ka na mag-asawa. Huh? Bakit? Ayaw nyo na sa akin? Sa awa ng Panginoon. 9 years na akong single dad. Pero ginawa ng Panginoon, patuloy niyang ipinuprovide ang kanyang pangangailangan. Ganyan tayo pamilya ng Panginoon. Diba? Bahagi tayo ng pamilya ng Diyos eh. Hindi niya tayo iniiwan. Okay? Question number 15. So, yun yung bakit o hindi? Yung totoo bang Diyos ay ang ng lahat? Di ba? Kasi ang Diablo, ama din ng niyang kadiliman yan eh.
Kaya alin sa dalawa yung pwede nating isagot. Okay, question number 15. Dalawa na lang. Paano pinanganak ang tao sa pamilya ng Diyos? Nakasaad dyan sa John chapter 1 verse 12 and 13. Yet all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become a children of God. Children born not of natural descent, nor for a human decision, or a husband will not born of God. So, nakasaad dyan na tayo ay lahat ng tumanggap sa Kanya, ay naniniwala sa Kanyang pangalan, ay binibigyan tayong maging karapatan na maging anak ng Diyos. Di ba? Lahat binibigyan tayo maging karapatan ng Diyos na maging anak, maging kapamilya, kapuso, kapatid, lahat na ng channel ng para lahat tayo sama-sama, walang kaaway. May pagkakaisa. 'Di ba? Okay. Ilagay niyo doon sa papaanong ipinanganak ang tao sa pamilya ng Diyos. Question number 16, itala ang ilang mga pakinabang na naging tunay na anak ng Diyos ayon sa Romans 8:15 and 17. Romans 8:15, 17. So, magtala kayo dyan ng mga pakinabang ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Ano ba yung mga pakinabang na pagiging isang tunay na anak ng Diyos? For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship, and by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. So, napakasarap pakinggan na kasama tayo dyan sa mga sinasabi sa atin ng Panginoon. Sapagkat hindi ka natatanggap ng Espiritu na nagpapadama sa iyo na muling natakot, ngunit natanggap mo ang Espiritu ng anak, at sa pamamagitan niya ay umiyak kayo ng Abba, Father. At ang Espiritu mismo ay nagpatotoo sa ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Ngayon, kung tayo ay mga anak tayo ay mga anak, kung magkagayoy, mga tagapagmana tayo ng Diyos. Imagine, tayo ay mga tagapagmana. Kung tayo ay magbabahagi sa Kanyang mga pagdurusa upang maibahagi rin natin ang Kanyang kaluwalhatian. So, yun, ilagay ninyo doon yung maaari ninyong isagot. Last question. Isulat ng maikli. Maikli ha, hindi pa mahaba. Kung paano mo nalamang ang Diyos ang iyong Ama. Imagine na lang, kung halimbawa, isalin natin sa ating buhay, tayong anak. Paano mo maisusulat na malaman na ama mo nga yan? Ang tatay mo. Paano mo maisulat? Ganon din ang Diyos. Paano mo maisulat na siya yung Diyos Ama? Sulat nyo dyan. Maaaring sabihin mo, siguro, kung sa tatay mo, Aba ba kita? May kasulatan ba tayo? Ito yung birth certificate ko, nakalagay yung pangalan mo dito. Sa papaanong paraan? Maraming bagay na tayo ay malaman natin ang Diyos Ama. Meron tayong 5 minutes break. Tapos yung mga nakikita nyo sa likod, okay? Basahin nyo na lang yan. At may mga question din dyan na kung ano yung pwede nating malaman sa kanyang mga salita. Kasi, kaya natin pinag-aaralan itong mga to, kasi baka mamaya may mga magtanong sa inyo, tulad ng may mga milosopong tanong, di ba? Katulad nung binabanggit ko sa inyo kanina, na pag namatay ka at humingi ka ba ng pagtawad sa Panginoon ng mga ilang segundo lang, ligtas ka ba? Yes, kasi nasa puso mo yun eh. Inamin mo sa sarili mo eh. Pero kung dumating yung point na, sige na nga Lord, aminin ko na nga lang ang kasalanan ko, parang may pagdududa ka pa. Yun hindi ka talaga masisig. So, yung mga pilosopong tanong, baka
ang isa pa dito, huwag natin pagdebatehan ang salita ng Diyos. Kung may sinabi, halimbawa may binanggit siya na hindi ano sa'yo, unawain mo na lang. Kasi hindi natin kailangan pagdebatehan ng kung ano yung nasasaad sa Biblia. Isa puso natin. Nang sa ganun, mawin natin sila. Tulad ng isang pamilya. Pagka nasa atin, ikaw, Kristiyano kayo, asawa mo hindi. Pagdating ng bahay, pukpukin mo siya ng pukpukin ng Bible, mga salita ng Diyos, hindi mo siya mawiwin. Di ba? Gagawa ang Panginoon at kikilos. Di ba? At malalaman mo na lang isang beses yan, sasama sa iyo. Katulad ng papa ni Pastor Jesse. Kung alam nyo lang history ng papa ni Pastor Jesse, lagi lang nasa bahay yan, nag-iisa, madilim ang bahay. Pero ang ginawa nila, pastor, nagpatuloy sila. Oo, ipinagpipray nila sa church yung papa nila, hindi yung pagdating sa bahay. Alam mo, Dad, mahal ka ng Diyos, ganito ka na, puro salina. Hindi mo sila makukuha sa ganun. Ipag-pray natin sila. Nang sa ganon, maramdaman nila na, ay, pinagpa-pray pala ako ng anak ko. Pero nung naging Kristiyano naman kanilang papa, napakaano naman, talagang namumutawi sa kanya mga salita ang pag-ibig ng Diyos. Naging boldness pa siya, mas mahigit pa siya kay Pastor Jesse kung mangaral. Kung inabutan nyo lang yon, napaka-strong pagdating sa salita ng Diyos. Kaya gusto natin, ganun din tayo. Huwag nating hayaan na gamitin ng dyablo yung salita niya na hanggang sa nagmamarunong na tayo, na kulang na lang ipagdikdikan natin sa sarili natin doon sa tao na magpaka-ano ka na kasi, pakatino ka na, hindi natin sila makukuha sa ganun. Pag-aralan natin maigi kung paano. Si Pastor Arnel, ganun din. Paano niya nawin ang kanyang mga pamilya? Ginawa niya yung nararapat kung anong gawin sa bahay. Hindi niya na kailangang utusan. Basta ang gagawin niya, dinisin niya yung bahay, ipakita niya sa kanyang mga hindi siya gumagawa ng masama, sumusunod siya sa alintuntunin ng loob ng tahanan, sumusunod siya sa kanyang mga magulang. Di ba? Hindi yung tayo nakasaad dito sa salita ng Diyos eh. Di ba? May mga ganun tayo. Kailangan nakasaad nga dito asawa, mahalin mo yung asawang babae. Tapos itong asawang babae naman, dakdaka naman itong hindi sila magkakasundo. Di ba? Kaya ganun din tayo. Idaan natin sa malumanay na paraan ang salita ng Diyos. Amen? Okay. Break po tayo. 5 minutes, tapos start ulit tayo.